Guys, good morning. Meron lang akong sasabihin sa inyo. Sa lahat ng paalala ito ha. Sa lahat ng mga tao nasa abroad man o wala, wag kayong magpautang sa kakilala nyo o pamilya nyo o kahit sino. Kasi ngayon, nagpautang ako kasi naawa ako ba sa aking ginawa na maawain sa aking ma saan tawag no, sa pagka maawain. Ngayon, ako ang kawawa. Kasi, inutang yung pera ko ba, yung savings ko, yung pangbayad sa sa bahay, inutang. Kasi nag-promise siya na babayad siya sa magbayad siya. Tapos, yung promise niya ba, hindi niya pinandigan. Tapos, sobrang stress ko na ba kasi nagtiwala ako sa kanya, naawa ako sa kanya kasi nangailangan siya ng pera. Tapos ngayon, sinisingil ko na kasi kailangan ko din yung pera. Pangbayad yun sa bahay at saka savings ko. Tapos, tapos sasabi niya wala daw siyang pera, wala siyang pera. Laging nagsabi na wala siyang pera, walang pera. Tapos, ngayon, yung pangbayad ng bahay, pinautang ko sa kanya kasi nag-promise siya na sa November magbayad siya. Sobrang stress ko na. Ilabas ko na ito sa social media kasi wala akong masabihan dito sa Korea. Wala akong pamilya dito. Sa kakaisip ko, para na akong mabaliw sa kakaisip kasi alam nyo nangyari, yung pera ko na pangbayad sa bahay, inutang niya kasi nag-promise siya sa November magbayad siya. Pinautang ko yung pangbayad sa bahay. Tapos pagdating ng November, siningil ko. Hindi siya nagbayad kasi marami siyang alibay, marami. Kasi wala daw siyang pera, walang pera, nagkasakit na daw siya ulit, ganun-ganon. Dami niyang sinasabi. Hindi ko naman hinahangad na magbayad siya ng buo. Kahit 1,000 per week o, o 3,000 per month, okay na yun sa akin basta magbayad lang siya ng paunti-unti. Hindi ko hinangad na magbayad siya ng buo kasi naintindihan ko din siya. Ayun, November, hindi siya nakapagbayad. Sabi na naman niya, sabi ko, kailangan ko talaga ng pera kasi pangbayad yun sa bahay. Nag-promise ka na magbayad ka sa November. Sabi niya, sabi ko, sinisingil na ako ng sa bahay, ng bayarin. Sabi niya, nang tawag sa Tagalog doon, makiusap daw ako sa yung may-ari ng bahay na sa November na lang. Ayun, nagpakiusap ako sa may-ari ng bahay. Sabi ko, sa December na lang ko bayaran yung babayarin namin sa bahay na 4 months yun ha. 4 months yun, pang 4 months namin yun na hiniram niya na pera, pang bayad sa bahay 4 months. Hiniram niya yan yun kasi nag-promise siya na babayad siya. Ayun, yung pang 4 months na pangbayad ko sa bahay, pinahiram ko sa kanya. Yung meron pa siyang hiniram sa akin yung una, yung savings ko. Tapos gusto ko lang paunti-unti lang, kahit paunti-unti yung bayad niya, hindi ko talaga ah, inaasam na magbayad siya ng buo kasi naintindihan ko siya. Ayun, pagdating ng December, sabi ko sinisingil na ulit ako sa may-ari ng bahay. Tapos hindi naman siya ulit nagbayad. Yung promise niya, sobrang daming promise niya. Alam mo sa promise niya, sobra akong na-stress. Kasi mayroon akong utang. Ako na ang nagkaroon ng utang sa may-ari ng bahay kasi hindi ako nakapagbayad sa may-ari ng bahay kasi hiniram niya yung pera, yung pinangako niya, hindi niya pinandigan. Ayun, pagdating ng hanggang dumating ng January. Pagdating namin dito sa Korea, bumalik naman kami dito sa Korea, January. Pagdating namin dito sa Korea, yung kapitbahay namin, nagsabi na may sumon. May sumon sa bahay namin, sa mailbox. Sabi ko, buksan mo at picturean. Tapos, ayun,
sisend sa akin. Yung nagsumon, yung may-ari ng bahay kasi 4 months kami na hindi nakabayad. Dahil sa kanyang pangako na sa November magbayad siya. Nakiusap ako sa may-ari ng bahay na sa December na pag-uwi namin para sure. Para sure na makabayad kami. December ko na sinabi sa may-ari ng bahay na December kami makapagbayad sa bahay. Para sure ba, November siya magbayad. Tapos parang meron pa siya kung sa tingin ko kung hindi siya makapagbayad ng November, sa December, ay magbayad siya. Ayun, sinabi ko sa may-ari ng bahay, December kami magbayad ng 4 months. Tapos ayun, hindi siya nagbayad. Ayun na nga, may sumon sa bahay. Tapos sabi ko, pinadalan kami ng sumon ng may-ari sa bahay kasi may utang kami dahil hindi kami nakapagbayad sa kanya ng 4 months dahil sa inutang yung pera namin sa nangailangan. Sa kakilala ko, inutang niya. Yung pera na yun, sobrang halaga kasi pangbayad yun sa bahay. Tapos nag-promise siya sa akin na magbayad siya. At ako naman naniwala sa kanya na magbayad siya kasi matino siyang tao eh. Inaakala ko talaga na panindigan niya yung responsibilidad niya na magbayad siya sa tamang panahon, sa takdang panahon. Yung sa sinabi niya na yung date, yung panahon, yung buwan. Tapos hindi. Sinabi ko sa kanya, send ko yung picture sa kanya yung sumon. Sabi ko sa kanya, ayan o, pinadala na kami ng sumon sa bahay. Kasi sobra na yung ginawa mo ba? Ang daming taong naapektuhan sa ginawa niyang pag-promise. Inaway ako ng asawa ko. Kasi, yung nagpunta kami sa Pilipinas pa yung nagpunta kami sa bangko, nakita niya yung passbook ko, wala nang laman. Kasi inutang nga. Hindi ko sinabi na inutang yung pera. Kasi magagalit talaga yung asawa ko. Sinabi ko lang na, naubos lang. Sabi ko, hindi ko sinabi na pinautang ko sa kakilala ko, yung savings ko, yung pangbayad sa bahay, pinautang ko. Buti na lang, nagtira ako sa passbook ko ng maintenance. Yung maintenance balance ba, yung 10,000. Hindi ko yung sinabi na mayroon pa akong 10,000. Kung sinabi ko yun sa kanya, uutangin din yun. Kasi sinabi ko sa kanya, wala na talagang laman yung passbook ko, wala na talagang laman. Sabi niya, kasi pag after next month no, nag-message na naman siya sa akin, kailangan niya pero kahit magkano. Sabi ko, wala na talagang laman yung passbook ko. Kahit yung maintenance kasi sa passbook 10,000. Kaya kahit sinabi ko sa kanya walang laman, pero merong laman na 10,000 yung natira ko na pera sa passbook, 10,000 na lang. Kasi maintenance yun. Pag maubos, pag below 10,000, mawawala kasi every month yung pera mo sa bangko. Yun nangyari sa asawa ko kasi below 10,000 yung passbook niya. Every month pala, kinukuha yun ng bangko, kinakaltas. Kaya, nagtira talaga ako ng 10,000 sa passbook ko para hindi ma-close yung bank account ko. Buti na lang talaga na isip ko yun na magtira talaga ako ng 10,000 kasi kung hindi ako nagtira ng 10,000, ngayon wala na akong bank account, na-close na, naubos na sa Metrobank kasi yung Metrobank ako video kahit anong bank kasi basta below 10,000 kukunin nila yun every month. May kukunin silang kaltas parang iwan ko tax ba yun o ano ba. Basta every month meron silang kukunin. Ayun, buti na lang nagtira ako ng maintenance sa bank account ko. Ayun, ang natira ko na lang 10,000. Sabi ng asawa ko, bakit sobrang liit na lang yung pera mo? Sabi ko na, naubos na sa pag lagi ako nag-send sa may-ari ng bahay. Hindi ko sinabi sa asawa ko na hindi ako nakapag-send sa may-ari ng bahay.
Hindi ako nakapag-send kasi inutang nga. Sinabi ko lang binayad ko sa ano, sa bahay. Naubos na kasi lagi akong nagbayad sa bahay. Buti na lang yung asawa ko hindi nag-ano ba, nag-ano sa Tagalog nun, basta sa Bisaya hindi nag-utingkay. Hindi siya na ano ba, nagnangot, ano basta ewan ko sa inyo anong Tagalog, anong Tagalog niyo. Hindi hindi na niya kinukulikot yung anong magkano ba yung laman ng passbook ko dati. Sinabi lang niya, naggalit siya sa akin, bakit nawala yung sobrang liit na lang yung natira sa bank account ko. Tapos ayun, nagalit sa akin, ako wala akong kibo kasi kasalanan ko yun. Hindi ko sinabi na inutang yung pera. Kasi nag-promise yung nag-utang na ibabalik niya sa November. Ayun, bumalik kami dito sa Korea, January. Pinadalan kami ng sumon. Sabi ko sa kanya, ayun oh, meron kaming sumon. Dahil sa iyo, sobra akong na-stress. Dahil sa iyong pangako, ako ang naipit dito ba? Ako ang naipit. Sabi ko sa kanya, ako ang naipit sa ginawa mo. Tingnan mo ngayon, pinadalan kami ng sumon. Dahil sa pangako mo na hindi mo tinupad, ako talaga ang na-stress ngayon. Sabi niya, pasensya na, wala talaga akong pera. Nagkasakit yung buong pamilya ko. Gibarang daw yung pamilya na kinulam. Sabi ko, hindi yan totoo ang kulam-kulam. Kung magtiwala ka lang sa Diyos, hindi yan totoo yung kulam-kulam talaga. Sabi niya na nagkasakit yung anak ko, yung asawa ko. Tapos sabi sa ano, mga gamot na nauubusin talaga pamilya ko. Sabi niya ganun. Hindi yun barang. Hindi yun barang baba. Kumbaga parang kung siguro hindi ko paghuhusga. Siguro kung ano yun sa Panginoon. Hindi ko parang parusa siguro, ganun. Kasi sa dami siguro hindi lang ako ang naawa sa kanya, baka meron ding taong naawa sa kanya. Pinangakuan niya, ganun-ganon. 'Pag tayo mangako sa isang tao, panindigan natin. Kasi yung tao ba nagtiwala sa'yo, huwag nating aksayahin yung tiwala ng tao. Hindi lahat ng tao magtiwala sa atin. Napakaswerte natin kung merong taong magpautang, merong taong nagtiwala sa atin. Kaya nga tayo pinautang kasi nagtiwala yung tao sa atin. Tapos binigo mo lang yung tao na nagpautang sa'yo. Akala siguro nila nasa abroad, nasa abroad tayo, marami tayong pera. Wala kaming pera, kaya nga kami andito sa abroad. Paano ako magkaroon ng pera dito sa Korea? Wala akong trabaho. Paano ako makatrabaho dito sa Korea? May sakit ako, may cancer ako, patuloy pa akong nagpagaling. Yung sakit ko stage 4 ha, yung pamilya ko walang nakaalam. Patuloy akong nagpagaling. Madali akong ma-stress. Sobra. Iyak ako. Madali akong ma-stress. Kasi may sakit ako sa thyroid. Pag ako ma-stress, manginginig yung kamay ko, buong katawan. Tapos, nagtiwala ka sa tao na akala mo, panindigan niya yung sinabi niya kasi nangako siya. Tapos, may sakit ako. Hindi niya iniisip yun. Kayong mga nag-utang. Akala nyo yung taong inutangan niyo mayaman? May asawang foreigner? Hindi lahat na may asawang foreigner mayaman. Yun ang sasabihin ko sa inyo ha. Hindi lahat ng may foreigner mayaman. Yung iba dyan tama-tama lang. Napakaswerte mo. Nagtiwala ako sa'yo. Pira ko. Pinagtrabuhan ko yun. Pamilya ko nga, hindi ko pinautang. Hindi ko pinautang, hindi ako nagtiwala sa pamilya ko kasi ayaw ko na magkagulo kami ng pamilya ko. Minsan sabi ng pamilya ko, pautangin ako, sabi ko wala akong pera, binuhay lang ako ng asawa ko dito sa Korea. Hindi talaga ako nagpautang kasi ayaw ko na mangyari yung inaakala ko ba na hindi na ako babayaran tapos mag-aaway, tapos
gugulo, gano'n talaga, 'di ba? Hindi ako nagpautang sa pamilya ko. Sa ibang tao nagpautang ako, nagtiwala ako. Dahil naawa ako sa kanya, may sakit siya, sabi niya gano'n, gano'n. Sobrang stress na niya, wala siyang pera, hindi siya makapag-utang din kasi kung mag-utang siya sa sa iba mayroong interes, kaya naghahanap siya ng mayroong maawa sa kanya na walang interes. Sabi ko sa kanya, "Pautangin kita," sabi niya, "Interesan ko lang ng konti, day." Sabi ko, "Wag ka ng mag-interes, hindi yun kinatutuwa sa Panginoon yung interes-interes 'pag mag-utang. Kung magkano yung utangin mo, yun ang ibabayad mo." Sabi niya, "Salamat, salamat day, kasi hindi talaga ako makakapag-utang sa iba kasi merong interes." Sabi ko sa kanya, "Ako papahiramin kita kasi nagtiwala ako sa'yo, naawa ako sa'yo. Basta bayaran mo ha." Sabi, "Oh, salamat kay day. Salamat kayo na pinautang mo ako. Hulog ka talaga ng langit." Sabi niya. Sabi ko, "Huwag kang magpasalamat sa akin. Magpasalamat ka sa Diyos dahil merong taong naawa sa'yo. Dinidig yung prayer mo sa Panginoon. Ako na maawain. Ako ngayon ang kawawa." Sobra. Sobrang na-stress ako ba. Kasi lagi ko nang iniisip, paano yun mababalik sa bank account ko. Sobrang laki kasi. Para siguro sa iba, maliit yun, pero para sa akin, malaki na yun. Wala akong trabaho dito sa Korea. Akala siguro nila, meron akong Koreano, mayaman na ako, meron akong foreigner. Hindi. Wala akong trabaho dito. Paano ako magkaroon ng pera dito sa Korea? Yung asawa ko walang trabaho. Meron kaming monthly na binabayaran sa Philippines. Tapos, yung pangbayad sa bahay, inutang pa. Hindi ako binayaran. Sobrang laki ng damage ba yung ginawa niya. Sinumon ako ng may-ari sa bahay dahil hindi ako nakapagbayad. Inaway ako ng asawa ko dahil bakit na nawala yung savings ko, yung laman ng bank account ko. Dahil sa kanyang pangako na hindi niya tinupad, hindi niya pinindigan. Tapos ngayon, hindi na mag-reply. Sabi ko last month sa kanya, "Day, kahit 3,000 lang, day. Kailangan ko talaga ang pera, day, kahit 3,000 lang." Hindi na nag-reply. Kahit 1,000 per week o per month, ayos na yun sa akin, basta paunti-unti ba maging maliit yung utang niya sa akin, mabawasan ba. Hindi yung hindi na siya mag-reply. Paano ba yun? Paano niya mabayaran yung utang niya kung hindi siya magbayad ng paunti-unti? Hindi ko naman hinangad na magbayad siya ng buo. Kaya ang advice ko sa inyo, sino man nakakita nitong video na ito, wag na wag kayong magtiwala. Pamilya man nyo, o kilala nyo, o kaibigan nyo, sino man yung taong na may sakit. Kasi pag mayroong sakit, maawa ka talaga. Bahala na siya makapag-utang sa iba. Wag na kayong magtiwala pagdating sa pera. Kaibigan nyo man yan, o pamilya, o kapitbahay, o sino man yan. Wag na wag kayong magtiwala. Kasi matulad kayo sa akin, ako yung na-stress. Ako na yung hindi makatulog ng maayos sa kakaisip sa kanyang ginawa. Sobra na talaga. Yung mga taong nag-utang, magbayad naman kayo. Maawa naman kayo sa inutangan nyo. Wag niyo namang walain yung tiwala nila sa inyo. Nagtiwala yan sila sa inyo.
Naawa yan sila sa inyo. Tapos ngayon, kami yung nagmakaawa na magbayad kayo. Kami yung namamalimos sa inyo. Pira namin yun. Pinaghirapan namin yun. Tapos kayo, hindi na mag-reply. Utang lipay-lipay. Bayad likay-likay. Anak man na. Happy kaayo pagka-utang. Lipay kaayo. Pag singilin na, sobrang daming rason. Walang pera, ganon, nag-ano kami, sobrang hirap namin. Alam namin, sino bang hindi naghirap dito sa mundo? Lahat ng tao dito sa mundo naghirap. Kahit yung inakala nating mga mayaman o businessman, meron niyang mga problema, meron din niyang mga bayaran. Sobra ba wala akong malabasan dito sa problema ko. Kaya, ayun, dinaan ko na dito sa social media para kung sino man makakita nito, ang masabi ko sa inyo, wag kayong magtiwala. Wag kayong magpautang. Kung magpautang man kayo, yung kaya nyo lang na hindi kayo bayaran. Meron nag-utang sa akin, yung mga 1,500. Siningil ko, isang bisis, 2 bisis, 3 bisis. Hindi magbayad. Okay. Bahala na kayo. Hindi ako ang managot sa inyo sa Panginoon. Merong Panginoon. At least, nakatulong ako sa inyo. Siningil ko kayo, hindi ko kayo pinabayaan. Tapos hindi kayo magbayad. Panginoon na ang bahala sa inyo. Yung mga taong mag-utang tapos hindi magbayad, kahit kaano pa kayo magsumikap, triplihin man ninyo ang iyong pagsumikap, magtrabaho man kayo ng magtrabaho, hindi talaga kayo aasinso niyan. Kung meron kayong obligasyon sa ibang tao, kung meron man kayong utang na hindi nyo nabayaran, kahit maliit man yan o malaki man yan o ano man yang meron kayong utang sa iyong kapwa, meron kayong utang na hindi nyo binayaran kasi inakala nyo mayaman yan, merong pera yan, hindi yan naghihirap o ano man yung iniisip nyo, hindi nyo na iniisip na bayaran nyo. Kahit gaano pa kayo magsumikap, hindi talaga kayo maasinso niyan. Maghihirap talaga kayo. Kasi hindi kayo tutulungan ng Panginoon. Kasi nakikita ang Panginoon kung sinong mabuti, kung sinong masama. Yung mga mag-utang na hindi magbayad, kahit pa unti-unti, kakarmahin talaga kayo ng Panginoon. Kasi yung obligasyon nyo, hindi ninyo tinupad, hindi nyo binayaran. Mayroong Panginoon nakatingin sa atin. Kung yung tao na nahimik lang, hindi kayo sinisingil kasi nahihiya, kasi nahihiya paano kayo singilin. Yung inutangan pa ang mahiya kung paano singilin yung nangutang. Kayong mga nangutang, kayo ang kawawa. Hindi kami ang inutangan. Kayo din ang kawawa. Kasi pagdating ng Panginoon, pagdating ng judgments, kayo ang harap sa Panginoon. Ako, sabihin ko sa inyo, kahit piso ayaw ko mag-utang. Kasi lagi kong iniisip, halimbawa mag-utang ako, ngayon o bukas mamatay ako, hindi ko yun mababayaran yung utang ko. Saan ako mapupunta? Impyerno. Yun ang lagi kong iniisip. Kahit piso, halimbawa mapupunta ako sa tindahan, sa Pilipinas meron man kasi mga maliit na tindahan. Halimbawa meron akong kulang na 5 piso, 2 piso, 1 piso. Babalikan ko talaga, sabi ko babalikan ko lang yung kulang ko ha. Babalikan ko talaga yan agad. Hindi ko pinabukasan. Kasi natakot ako. Paano kung mamatay ako? Meron akong utang. Yun lang ang dahilan para mapunta ako sa impyerno. Lagi ko talaga yun iniisip na hindi tayo magkaroon ng utang. Kung magkaroon man tayo ng utang, panindigan natin kung
ang kailan natin siya babayaran. Yung pangako natin, tutuparin natin. Hindi yung mga ako na ilang bisis ka mag-promise. Sa Korea, pag mag-promise sila, yung tawag na yakso, kung ano man yung oras kayo magkita, sa Korea hindi uso yung utang-utang. Kung ano man oras kayo magkita talaga kayo niyan na oras. Hindi yung magkita kayo ng 1:00, dumating ka ng 2:00, laking ano na yan sa kanila, laking anong tawag, disappointment. Magkita kayo ng 1:00, mga 12:40 to 12:30, andyan ka na sa iyong, saan bang kayo magkikita o saan bang lugar kayo magpunta. Andyan na kayo, nagmi-meet na kayo. Nag-aantay na yan. Ayaw nila nang mag-promise sa ganyan na oras, ang promise na hindi mo tutuparin. Laking disappointment yan sa kanila. Kaya hindi ko talaga sinabi sa asawa ko na yung pera inutang. Kasi pag sinabi ko yun sa asawa ko, aawayin niya ako, baka palayasin pa niya ako dito sa Korea. Kasi pinautang ko yung pera. Kasi sinabihan na niya ako dati, mayroong gustong mag-utang sa akin sa Pilipinas. Hindi ko din pinautang. Sinabi ko sa kanya na mayroong mag-utang sa akin. Sabi ng ganon kalaki. Sabi niya, wag. Hindi uso sa Korea na mag-utang-utang. Wag ka talagang magpautang. Yun ang sinabi niya sa akin. Tapos, yung August, nagpautang ako kasi naawa ako eh. Meron daw siya sakit. Sino ba namang hindi maawa na may sakit? Siyempre tao ka. Maawa ka talaga. Pero yung pag-aawain mo, maawain ka. Ikaw pa, sa bandang huli, ikaw yung kawawa. Kaya masabi ko sa inyo, wag kayo mag-utang. Sa makakita nito, kung sino man kayo, kung meron man kayong utang sa ibang tao, bayaran nyo na. Kasi hindi nyo alam, ngayon o bukas mamatay kayo, hindi kayo makapagbayad sa taong inutangan nyo, impyerno kayo. At kahit magsumikap man kayo ng triplihin pa ninyo, magsumikap kayo, hindi kayo tutulungan ng Panginoon, hindi kayo uunlad. Sa mga nakakita nito, huwag kayo magpautang. Ako na mismo magsabi sa inyo, huwag kayo magpautang talaga. Pamilya man nyo, kilala nyo, kapitbahay nyo, huwag kayo magpautang. Kahit sa tingin nyo pa na kaya niya kayong bayaran. Kasi nagpautang ako sa kanya kasi alam ko kaya niyang bayaran. Ngunit, hindi pala. Kaya huwag kayong magpautang. Ayun. Ay, sobrang stress ko. Kaya, kung makita niya ito, mas maiging makita niya to. Kasi kung sobrang bigat ng naramdaman ko. Nagtiwala ako sa'yo, Day. Nagtiwala ako sa'yo. Pinautang kita kasi naawa ako sa'yo. Tapos, yung tiwala ko sa'yo, binigo mo ako. Sobrang dami mong nagawang, yung nadamay. Sobrang dami mong nadamay. Ako ang naipit. Kasi sa promise nimo na magbayad ka sa ana ng mga bulan, sa ana ng mga adlaw, mubayad ka pero wala. Nagdahom ko, Day, na mubayad ka pero wala ka ni bayad. Ako ang na-stress. Wala ni mo gunahuna na naapod ko'y sakit. Wala pa ko naayos akong sakit. Na ako'y sakit, Day. Kabalo ka ana na ako'y sakit. Bawal ko ma-stress. Uyas imong gibuhat. Ikaw man o naghatag sa kuag stress ug maayo. Wala naman gani ko halos tulog og huna-huna. Kumiingon kag stress kayo patyan na lang ko kay wala jud ko ibayad nimo. Dili po ko nga ana na pagkatao, oy napatyon na lang tika. Day, kung gusto ka mo bayad na ay paraan.
naa kay bana, naa kay igsuon, pwede nimo maduulan. Kanaa man kay mga san imong mga gikuan dara, pwede man nimo na iprinda ibaligya para lang ka makabayad sa isa ka tawo na naa kay obligasyon na kailangan nimo bayaran pod. Wala ti ka ano day ba kanang na makabayad ka na buo. Wala na ko na pangandoy day mga makabayad kag buo. Ang ako day no makabayad ka bisag 1,000 per week, 2,000 per month. Okay na kay nasa kuan day basta mahinay-hinayan lang nimo bayad ang imong utang. Wala man ako gihangad day na makabayad kini bayaran ko nimo buo. Kay kana sa kuha day no kanang kwarta nimong gihiram sa kuha, dako na kay nasa kuha. Kailangan kay nako ng kwartaha day, pangbayad nako sa balay. Kabalo ka na ako'y ginabayaran. Ako'y ginabayaran diha sa Pilipinas. Nya karon, unsa man na imong pasalig, wa man imong gituman. Nisalig ko sa imo day ba ni ipahulam ko sa imo kay naluoy ko sa imo ha. Pero ikaw wala ka naluoy sa kuha. Ay sige ingog wala ko'y kwarta, walay ko'y kwarta kung unsay imong giingon, mao po na ihatag sa Ginoo sa imo ha. Sige tag ingog wala tay kwarta, way kwarta. Kung sa atong igawas atong baba mao po na ihatag sa Ginoo sa ato unsaon man nato pagtabangan ta sa Ginoo kung kita mismo wala tay mao na atong permanente atong ginaistorya. Maningkamot ta day para makabayad ta sa kabalo ko naningkamot ka. Pero hatagi po higayon oy bisag ginagmay ning imong utang sa kuha. Kanang kwartahan day, kabalo jud ka ana. Asa na ko na ibayad? Katong savings nako akong gipahiram ti kaato kay naluoy ko sa imo day. Pero ni anak ko sa imo ato bayari lang ko kung makaluwag-luwag ka. Kay nisali ko sa imo na makabayad ka. Pero katong pangbayad sa balay day, kato ang perti nako ka problema. Kay pangbayad to sa balay. Wala ko ilaing kwarta day. Imong gihiram. Pangbayad to sa balay. May kay ka mo pasalig na mobayad ka. Nya karon chatan ka dili na ka mo reply. Reply pod oy. Bisag miingon lang kag mingon ko ta good morning nimo dara day, kumusta na ka diha day? Bayari pud ta gib sa ginagmay. Ni ana lang day guday basta may na lang ko moingon kag tagaan ti kag taga simana 500 day. Okay na kay na sa kuha day. Muhatag ka sa ko ginagmay, okay ra kay na sa kuha day. Magakmay man nagmadako imo ihatag sa kuha. Pasalamat ako na sa Ginoo day na at least ang imong utang mahinay-hinayan nimo bayad. Dili wala na kay plano na mobayad. Ayaw pa abuta day maabot ta sa tulpo. Ayaw pa abuta day maabot ta sa barangay ani. Ayaw pa abuta na mag-mention ko pangalan, i-mention ako nimong pangalan. Taas kay akong pasensya day, perting taas akong pasensya day. Gitaasan akong taman akong pasensya sa imo day. Pero tao ra ko day, mahurot akong pasensya. Gitaasan ako ang pasensya, swerte kini ka kaayo no. Na ginaapil ti ka sa akong pag-ampo. Ginaapil ti ka sa akong pag-ampo day. Kay naluoy ko sa imong sitwasyon. Pero ana imong gibuhat sa kuha. Bisan ba man ana imong gibuhat sa kuha, padayon gyapon ti ka giampo. Kay ako day no maluluyon kayo. Maluluyon kay ko sa mga tao day. Tapos ikaw di ka maluoy sa kuha. Hinay-hinahay lang ko day. Basag taga simana baka mo bayad. Taga bulan baka bayad 500. Okay na kay nasa kuha day. Mahinay-hinayan lang nimo kaysa di jud ka mo bayad. Kasi di na jud na ka mo reply. Unsaon man pagagamay si mong utang ana kung dili na nimo hinay-hinayan. Kabalo ko dili ka makabayad ang nagbuo.
Bisan buo man ako gihatag sa imuha. Kung mobayad ka hinay-hinayan mo bay, okay ra na sa kuha. Ayaw pabuta jud day na akong pasensya jud day mawala. Ayaw pabuta day ang akong respeto sa imuha day mawala. Dako kay kog respeto sa imuha day. Ayaw pabuta day akong respeto sa imo ayaw pabuta day na i-mention ako imong pangalan. Mag-abot ta sa asa mang barangaya o sa asa maabot ta sa tulpo ani. Kung magbagahi jud ka. Kabalo ko naa kay pangalan na ginaampingan nimo. Di ko gusto day na imong pangalan maguba, malain. Kay dako kay kog respeto sa imuha day. Isali ko sa imuha. Maura na. Bayarin ako sa mong utang. Bisag ginagmay lang. Sa makakita, ayaw mo pa utang. Ayaw mo pa utang. Bisag kinsa mga tao, pamilya pa na, kinsa pa na mga silingana pa na. Ayaw mo pagpautang. Kay mayra na sila. Mayra na sila sa mong hula, magpaluy-luoy. Luoy, kaayo maghulam, paluy-luoy. Tingbayad. Kita ang mamproblema. Kita pa'y mag-uol. Kita pa'y ma-stress. Napati sakit mo, samot. Matigok na taan ni siguro sa ilang gibuhat. Kita na may nag-uol. Kita na may dili katulog og tarong. Kasi ilang gi-promise ilang gipangako na wa man di man day tumanon. Dili na ta. Karon day sukad na maimo nang gibuhat sa kuwa day. Nakaingon ko day. Dili na jud ko magpautang. Bisan kinsa. Magamay magmadako. Dili na ko magpautang. Bahala na ang Ginoo sa ilaha. Bahala na jud ang Ginoo sa ilaha. Kay lesson learned ni sa ako karon. Naluoy ko sa imuha. Pero wala. Dili man po siguro ko makuanan sa Ginoo na mamahayan sa Ginoo na nganong dili na ko magpautang, dili na ko maluoy sa mga taong kailangan og kwarta. Kay natagam ko. Ikaw ang nagpatagam sa kuha. Natagam ko na magpautang ka, na ikaw naman hinuon ng ma-stress ug paningil. Ikaw na'y mangayog, manglimos na kasilahaw, ubayad sila. Ang uban ra, dili na mo reply, i-block na ka. Try og i-block ko. Kay naay Ginoo. Kwarta ra na. Ang parusa sa Ginoo. Naa sa bandang huli. Naa dito sa katapusan. Diri sa kalibutan, daghan kay mga pagsulay diri sa kalibutan. Pero kitang tanan mo atubang ta sa Ginoo. Ayon sa atong gibuhat diri sa kalibutan. Kita tanan mo atubang sa Ginoo. Maura na. Salamat.